Hoy, Artemio. Ano kaya kung umuwi na tayo? Dumidilim na eh. Bukas na natin ipagpatuloy ang paglilinis nitong musileo. Sa tingin ko ay bubuhos ng ulan. Ano ka ba naman? Nandito na tayo. Malapit na nating matapos ang paglilinis nitong musileo. Huwag na nating ipagpabukas pa. Ano kasi... parang hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko kapag nandito tayo sa kalagitnaan ng sementeryo. Tuwing mararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin ay kinikilabutan ako. Puro ka reklamo dyan. Kung tinutulungan mo na lamang ako, mas mapapadali ang ating trabaho. Abay, malapit na ang undas. Ilang araw na lang at babalik dito sina Don Luciano. Meron pa namang bukas. Hindi pa naman siguro sila uuwi. Hoy, Tasing. Binabayaran nila tayo para alagaan ang mga kamag-anak nilang nakalibing dito. Baka kapag nakita nila na marumi itong libingan, isipin nila na sayang lang ang pinapasahod sa atin. Artemio, narinig mo bang malakas na sigaw na yon? Oo, narinig ko. Hindi naman ako bingi para hindi ko yun marinig. Parang malapit lang dito. Halika, puntahan natin. Baka may isa na namang babae ang sinasalbahin ng mga masasamang loob. Ay naku, wag na nga. Baka tayo naman ang mapagbalingan ng galit nila. Mapahamak pa tayong dalawa. Umiiral na naman yung pagiging nervyosa mo, oo. Nakalimutan mo na ba na dati akong sundalo? Oo, pero noon yun, bata ka pa. Pero ngayon, gurang ka na. Halika na. Sumunod ka sa akin. Kung ayaw mo maiwan ka dito mag-isa. Hayun sila. Pinupwersa ng lalaki yung babae. Ba't walang niya talagang bastos na ito, Hoy! Bitiwan mo yung babae yan! Hahambalusin kita! Agal! Ini-istorbo mo ang ginagawa kong hapunan! Gusto mo bang ikaw ang isunod ko, ha? Naku po, Artemio. Aswang naman pala yan Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Alam kong maskara lang yan para maituloy mo yung pangahaling sa babae yan. Kaya tumanda ka sa akin. Tikman mo ang pamalong ito. Nabali lang ang pamalo mo, Artemio. Hindi man lang niya ininta. Tunay nga siyang aswang tasing. Takbo! Magandang araw. Itago mo na lang ako sa pangalang Dennis. Hindi ko po tunay na pangalan. Sinadya kong palitan ang aking pangalan upang mapangalagaan ang mga kapakanan ng mga taong nasasangkot sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon na naging karanasan ko at ng aking pamilya na may kaugnayan sa mga aswang na nangyari maraming taon na ang nakakaraan sa isang malayong baryo sa Abra. Alam ko naman na ang paggawa ng masama ay isang mortal na kasalanan. Ngunit paano kung ito ay nagawa ko lamang, alang-alang sa aking pamilya? Kayo na po ang humusga. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ang yabang-yabang mo pa kanina. Buti na lang at hindi niya tayo inabutan. Abay, ang akala ko nakasuot lang siya ng maskara na parang taong lobo. Ano ba naman ang malay ko na? Totoo pala yun. Buwisit ka. Sobra tuloy ang sakit ng dibdib ko. Parang hihimatayin ako sa lakas ng tibok. Halika na, umuwi na tayo. Huwag ka na magalit. Ligtas naman tayong dalawa. Habang tumatanda ka, tumitigas ang ulo mo. Sana naman ay makinig ka sa akin paminsan-minsan, ha? Oo na. Pasensya ka na. Kauuwi ko lang galing sa trabaho. Gusto ko sanang sorpresahin ang aking mga magulang, pero wala sila nang ako ay dumating. Kaya naghintay ako sa aming salas. Makalipas ang ilang oras, papasok pa lang ng bahay ang aking mga magulang ay narinig ko na ang pagtatalo nila. Hindi pa rin humuhupa ang galit ni inay. Pinabayaan ko muna na ilabas niya ang lahat ng kanyang galit kay itay para lumuwag ang kanyang kalooban. Nang mahimasmasan na si inay,
ay saka ko siya tinanong kung ano ang ikinagagalit niya kay Itay. Saka lang nila ikinuwento sa akin ang nangyari sa kanila sa sementeryo at muntik na silang mapahamak sa kamay ng aswang. Nay, Tay! Bakit nag-aaway na naman kayo? Susurpresahin ko sana kayo, kaya lang parang akong nasurpresa. Paano kasi itong mayabang mong Itay? Gabi na'y ayaw pang umuwi. Kahit nakakarinig na ng malalakas na kulog at kidlat, gusto pang maglinis sa sementeryo. Oo nga naman, Itay. Bakit hindi pa kasi kayo umuwi? Para hindi nagagalit si Inay. Paano naman kasi malapit na ang undas? Baka biglang dumating si na Don Luciano at makitang marumi ang musuleyo. Baka isipin na hindi ko inaalagaan nyo. Sila ang nagpapasahod sa akin. Inay, may katwiran naman pala si Itay. Tama nga lang na maagang malinis ang musuleyo. Para walang masabi si na Don Luciano. Tingnan mo kung anong nangyari. Nakakita kami ng aswang na pinapatay yung babae. Na makialam ang mayabang na ama mo, muntik na kaming mapahamak. Kaya naman pala nagagalit sa inyo si Inay. Nakialam pa kayo sa aswang. Paano nga naman kung napahama kayo, Itay? Nako, nilabanan ko naman ng aswang. Hindi nga lang tinablan ng pamalo ko. Pinagtatanggol ko lang naman ang inay mo. Pambihira naman kayo, Inay. Pinagtatanggol naman pala kayo, nagagalit kayo agad. Isa pang buka ng bibig mo, Dennis. Babatukan na kita. Kanino ka ba talaga kakampi, ha? Wala naman akong kakampihan sa inyo, Inay. Sa akin lang ay wag na kayong mag-away ni Itay. Pasalamat na lang tayo at nakaligtas kayo sa aswang na yon. Padabog na umupo sa upuang naroon si Inay. Kaagad naman akong nagpunta sa kusina at nagtimpla ako ng kape sa 3 tasa. Matapos ay bumalik ako sa kanila at ibinigay ko ang mga kape. Umupo rin ako sa isang upuang naroon at humigop din ng mainit na kape. Pansin ko talaga na hindi pa rin nawawala ang takot sa mukha ni Inay. Tay, kung totoo man na aswang nga ang pumatay sa babaeng yon, abay dapat malaman ng iba pa nating mga kababaryo ang tungkol dito para makapag-ingat din sila. Tama ka dyan, anak. Halika, samahan mo ko kay Kapitana Maming. Hoy! Saan na naman kayo pupunta ngayon? Kakauwi lang natin, aalis ka na naman. Hindi nyo pa nga nauubos sa mga kape ninyo Ipapaalam ko lang sa ating mga kababaryo ang nangyari sa atin. Baka kasi hindi pa nila alam na merong gumagalang aswang dito sa atin. Siya nga naman, Inay. Dito na lang muna kayo. Babalik din kami kaagad ni Itay. Sira pa lang tuktok yung mag-ama Iiwanan nyo ako dito. Paano kung habang wala kayo ay dumating dito ng aswang at masundan ako? Di napatay ako habang wala kayo. Huwag ka na dumaldal dyan. Sumama ka na sa amin. Bago lumalim ang gabi, kailangan nating makausap si Kapitana Maming. Dalhin mo yung flashlight at madilim na. At saka baka madapa ka pa. Bago kami lumabas ng bahay ay kinuha ko ang mahabang itak sa kusina. Dinala naman ni Itay ang panabas ng damo para kung sakaling makasalubong ulit namin ang aswang na humahabol sa kanila ay mayroon kaming magagamit panlaban sa kanya. Mabuti na lang at hindi namin nakasalubong ang aswang hanggang sa makarating kami sa barangay hall kung saan ay naroon nga si Kapitana Mame at ang mga barangay tanod. Kaagad kaming pumasok sa opisina ni Kapitana Mame at sinabi ni Itay ang kanilang naranasan sa sementeryo. Matapos silang mag-usap ay nagpunta kami sa sementeryo kasama ang lahat ng mga barangay tanod na naroon. Armado ang mga tanod ng itak at sibat. Mayroon ding dalang mga flashlight. Dito bang sinasabi niyong lugar, Mang Artemio? Oo, dito nga, Kapitana. Dito namin nakita ang aswang na yon. Habang nilalapa niya yung babae. Pero wala naman dito yung babae na sinasabi niyo. Wala ring palatandaan na nagkaroon ng patayan dito.
Pero dito talaga namin nakita yon. Akala nga namin ay hinahalay niya yung babae. Yun pala kinakagat na. Kung hindi nga kami nakatakbo, baka pati kami patay na ngayon. Sa banda rito, Kapitana Mameng. Pumunta kayo rito. Ang mga bahid ng dugo na yan sa gilid ng mga nicho ay sariwa pa. Ibig sabihin, ay totoo nga ang sinabi ni Naitay. May pinatay nga dito. Dito pa, Kapitana Mameng. May mga dugo at bituka na naiwan dito. Maaaring sa katawan ng babae ito galing. Ay, mga kasama! Kumalat kayong lahat! Maaaring wala na rito ang aswang pero ang bangkay ng babae ay tsak na narito pa. Hanapin natin siya. Sinabi na nga namin sa inyo, may gumagalang aswang. Bakit inagay na niya ang katawan ng babaeng yun at dinala sa ibang lugar para linlangin lang tayo? Naghanap nga kami sa sementeryo. Pero dahil madilim at malawak ang sementeryo, ay ipinasya namin na umalis na doon, lalo na nga at nagsimula ng pumatak ang ulan. Sinabi ni Kapitana Mameng na ipagpatuloy na lang ang paghahanap kinabukasan. Kaya umuwi na rin kami ni Naitay. Matapos kaming kumain ng hapunan, ay nagpahinga na kami. Kinabukasan ay ipinagpatuloy namin ang paghahanap ng bangkay ng babae sa sementeryo. Pero hindi na namin siya nakita. Kaya naisipan ni Itay na ituloy na lang ang paglilinis sa musileo. Tinulungan ko na si Itay para madali na iyong matapos. Tay, mayroong dumating na itim na kotse. Sina Don Luciano at Doña Flora na yata yun, Tay. Ay, sila na nga yan, Dennis. Sabi ko na nga ba't darating na sila? Mabuti na lang at natapos na nating linisin itong musilyo. May 10 taon na yata mula nung huli ko silang makita. Pero bakit parang hindi naman sila tumanda? Ganun talaga ang mga mayayaman, anak. Hindi kasi masyadong nahihirapan ang mga katawan nila, kaya mabagal ang kanilang pagtanda. Kumusta na, Artemio? Ay, magandang araw, Don Luciano, Doña Flora. Matagal na din tayong hindi nagkita, Artemio. Mabuti naman at patuloy mong inaalagaan ang puntod ng mga magulang namin. Opo naman, Doña Flora. Pinapasahod niyo ko buwan-buwan, kaya kailangan ko itong halagaan. Kaya nga lang, yung nasa kabilang bahagi ng musuleo ay hindi ko manalilinis. Kasi sarado ang pintuan roon. Abayaan mo na yung nasa loob ng musuleo. Ang mahalaga ay malinis itong nasa labas. Lalo na ngayong ilang linggo na lang ay undas na. Magtatagal ba kayo rito, Don Luciano? Abay, hindi kami titira dito. Malapit na kasi ang undas, kaya naisipan ko lang dumaan dito para matyak na nalinis mo na itong musileo. Gusto niyo rin bang linisin ko na rin ang mansyon? Matagal na po na walang nakatira doon, kaya tiyak na marumi na yon. At ang mga damo at talahib sa paligid nyo ay matataas na. O wag na, hindi na yung kailangan. Sabi ko nga sa iyo ay dumaan lang kami. Babalik na lang ulit kami sa araw ng undas. Heto na ang sahod mo sa buong 1 taon ulit yan, ha? Nako, marami pong salamat, Doña Flora. Malaking tulong ito sa amin. Kami ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi maayos hanggang ngayon ang musoleo. O sige na, kami ay aalis na. Tuwang-tuwa kami ni Itay nang makaalis sina Don Luciano at Doña Flora. 12,000 ang iniwan nila sa amin para sa pagbabantay namin at pag-aalaga sa musileo ng kanilang pamilya na nasa kalagitnaan ng sementeryo. Kaya nang matapos kami sa paglilinis ay inutusan ako ni Itay sa talipapa para bumili ng isda para maging ulam sa hapunan. 4:00 na rin kasi iyon ng hapon. Eksakto naman na si Rosana ang bantay sa kanilang tindahan ng oras na yon. Kaagad siyang napangiti nang makita ako. Magandang araw, Rosana, my love. Parang ang saya-saya mo ngayon ah. Abay, syempre naman. Talagang masaya ako tuwing makikita ko ang babaeng nagpapatibok ng puso ko. Asus!
Nobya mo na ako, binubola mo pa? Baka naman kapag mag-asawa na tayo ay hindi ko na maririnig ang matatamis na salitang yan. Aba, kapag asawa na kita, umaga, tanghali at hapunan, makakarinig ka ng matatamis na salita sa akin. I love you 3 times a day. Wow, sarap naman. Teka nga pala, bakit hapon ka na pumunta dito? Tinulungan ko pa kasi si Itay maglinis ng musoleo. Nga pala, pabili nga ng bangus. Gusto ni Itay na makahigop ng mainit na sabaw kaya magluluto si Inay ng sinigang na bangus. Magkano bang kilo? 30 pesos lang. Ilang kilo ba? 1 kilo lang. Marami na yun. 3 lang naman kami. Nabalitaan mo na ba yung nangyari sa anak ni Aling Iska? Si Teresa ba? Bakit? Ano bang nangyari kay Teresa? Patay na. Wasak daw ang dibdib at mayroong malaking kagat sa leeg. Balita ko ay aswang ang pumatay sa kanya. Iyon ang sabi ng mga tanod na nakakita sa bangkay niya doon sa talahiban malapit sa sapa. Kung ganun, ay dun pala iniwanan ng aswang ang bangkay niya? Ibig sabihin, ay alam mo na ang nangyari sa kanya? Oo. Kasi kagabi, ay nakita ni na Itay ang aswang na mayroong biktima. Nagsumbong kami kina Kapitana Maming. Kaya gabi pa ay naghahanap na kami. Pero hindi namin nakita ang bangkay niya. Hindi namin alam na si Teresa na pala yun. Nung papauwi na daw si Mang Celso galing sa barangay, ay napansin daw kasi niya ang mga aso na parang may pinagkakaguluhan sa talahiban. Nung tingnan niya, ay kinakain na pala ng mga yun ang nakalabas sa bituka ni Teresa. Kaya ipinagbigay alam na niya sa barangay. Kawawa naman siya. Kaya ikaw, mag-iingat ka palagi ha. Kapag kumagat na ang dilim, ay huwag ka nang lalabas. Hindi natin alam kung kailan ulit sasalakay ang aswang na yun. Oo naman. Palagi naman ako nag-iingat. Sige na, iuwi mo na yan at nang mailuto na ng inay mo. Habang papauwi ako ay hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Rosana. Kaya nang mapatapat ako sa bahay ni na Aling Iska at nakita ko na nagkakagulo nga ang mga tao, hindi ko napigilan ang aking sarili na makiusyoso. Lumapit ako at nakipagsiksikan sa mga taong naroon upang makalapit sa nakabukas na bintana ni na Aling Iska kung saan nakita ko nga na nakahiga sa papag si Teresa na nilalagyan na ng kumot ni Aling Iska habang hindi pa kinukuha ng punerarya. Napabuntong hininga na lang ako. Pagkuway naglakad na ako palayo sa bahay ni na Aling Iska. Natigilan ako nang makita kong isang babaeng nakasuot ng itim na damit ang humarang sa akin. May nakabalot na bandanang itim sa ulo nito. Abang, pwede bang magtanong? Sige po, Ale. Ano bang itatanong ninyo? Balita ko ay alam mo raw ang nangyari kagabi. Nakita daw ng mga magulang mo ang aswang. Naku, Ale. Mali ang impormasyong nakalap ninyo. Baka nagkakamali kayo. Walang nakitang aswang ang inay ko. Mapanganib ang mga aswang. Ayaw nila ng pinapakialaman ang ginagawa nila. Kaya mas mabuti pang magtapat ka na sa akin, Amang. Ale, sa iba ka na lang magtanong. Wala kaming alam sa sinasabi mo. Sige po, aalis na ako. Abang, sandali! Huwag ka munang umalis! Nang makita ko na sinusundan ako ng babaeng nakaitim at mayroong nakabalot na bandanang itim sa muka, ay kaagad akong naglakad ng mabilis. Pero hindi ako tumuloy sa daanan papunta sa amin. Sa ibang daanan ako pumunta para iligaw ang babaeng sumusunod sa akin. Nang makalayo na ako ay kaagad kong inilagay sa likuran ng puno ang binili kong isda. Naghanap ako ng pamalo at nakita ko nga ang isang putol na kawayan. Kinakabahan na kasi ako sa mga kilos ng babaeng iyon. Naisip ko na baka yun ang aswang na nakita ni na Itay at Inay. Kaya ngayon ay hinahanap na sila niyon. Nagtago ako sa likuran ng puno at inantay ang pagdating ng babae.
pero hindi ko na siya natanaw. Sinong inaabangan mo dyan? Yung matandang babae. Tingin ko aswang yun. Wisit. Ikaw yun ah! Paano kang nakarating ka agad dyan? Kasi kabisado ko lugar na to. Huwag kang lalapit. Hahambalusin kita! Hindi ako natatakot sa'yo! Teka, sandali lang. Masyado ko namang mainitin eh. Ako si Vilma. Bitawan mo nga yung kawayan. Aalisin ko ng bandana ko. Di ka pa rin talaga nagbabago. Talagang palaban ka pa din. Vilma? Ikaw nga! Pambihira ka! Kinabahan ako sa'yo ah. Akala ko pa naman ikaw yung babaeng aswang. Bakit naman kasi ganyan ang itsura mo? Alam mo naman na kapag lumabas ako sa kampo, hindi ako nagsusuot ng uniform ng sundalo. Pagdating ko dito, masama kaagad ang nabalitaan ko. Kaya nag-ikot-ikot ako, suot ang paborito kong damit na sinusuot tuwing undas. Kinabahan ka ba? Oo naman. Para ka kasing mangkukulam kapag ganyan ang ayos mo eh. Tsaka sabi nga ng mga matatanda, ganyan din ang mga suot ng mga babaeng aswang kapag gumagala sa araw. Kawawa naman ang kababata natin si Teresa. Patay na pala siya at nabiktima ng aswang. Ay, totoo ba nga itay mo nakasaksi kagabi sa pagpatay ng aswang? Oo eh. Kaya kagabi pa ay naghahanap na kami. Sana palagi silang mag-ingat. Baka balikan sila ng aswang. Hindi natin alam kung kailan yung sasalakay. Oo. Alam na nila yon. Teka, magtatagal ka ba dito? Mga ilang araw lang bakasyon ko. O sige na, iuwi mo na yung isda mo at baka mabilis pa yan. Magalit pa sa'yo si Ninang Tasing. Sige, mauna na ako. Baka naiinip na si inay. Uy, sandali. Baka takutin mo na naman si Rosana sa ganyang itsura mo ha. Himatayin yun sa takot. Dan ka sa bahay mamaya. Doon ka na maghapunan. Matutuwa si inay kapag nakita ka. Talagang matutuwa yun kasi makikita na naman niyang inaanak niyang maganda. Sige, talaga naman pupunta ako sa inyo eh. Pero wag mo sabihin kay Ninang Tasing na darating ako ha, para sorpresa. Tumawa lang si Vilma tapos ay umalis na siya. Kaya naman dumiretso na akong umuwi ng bahay. Tinulungan ko na si inay sa pagluluto. Ako na ang naglinis ng isda habang inihahanda niya ang mga panangkap. Ikinuwento ko rin sa kanya ang tungkol kay Teresa. Kagaya ko ay nagulat din siya. Makalipas ang mahabang oras ay nakaluto na kami ng hapunan. Tinawag ko na sa kanyang kwarto si Itay. Nang nasa hapagkainan na kami ay mayroong kumakatok. Alam ko na si Vilma na iyon, kaya sinabi ko kay inay na siya na ang magbukas ng pintuan. Aba naman, Dennis. Ngayon ka lang yata naging bastos. Sa halip na ikaw ang tumayo para magbukas ng pintuan, ako pa talagang inutusan mo. Masarap ang mainit na sabaw ng sinigang na bangus, inay. Kaya kayo na magbukas ng pintuan. Baka kumarin niyo yan. Oo nga naman, Tasing. Ikaw nang humarap sa kumare mo. Baka nakita niya na may dalang ulam si Dennis kanina Dito na naman makikikain ng hapunan. Palagi naman yung ganon. Kunwari, may kailangan tapos kapag inalok mo, makikikain naman. Udas, barabas, hestas talagang dila mo, Artemio. Masyado ka kung makapaglayad sa kumare ko. Tigil mo yung bunganga mo. Ako na lang ang magbubukas kung ayaw niyong kumilos. Tumayo nga si inay at nagpunta sa salas. Siya na ang nagbukas ng pintuan. Pero maya-maya lang ay biglang sumigaw ng malakas si inay. Kasunod ang malalakas na kalabog sa dingding. Kaya kahit ayaw namin ni Itay na tumayo ay napilitan kami na magpunta sa salas. Hindi namin nakita si inay doon. Kaya nataranta kami ni Itay. Kaagad kong kinuha ang itak at tumakbo ako palabas ng bahay. Tumingin sa magkabilang direksyon. Hindi ko pa rin nakita si inay. Nakita mo ba yung nanay mo kung nasaan? Wala siya dito, Tay. Hahanapin ko siya sa bandaron. Humingi na kayo ng tulong sa ating mga kapitbahay. Sige na, Dennis. Hanapin mo ang inay mo.
Mga kapitbahay! Tulungan nyo kami! May dumukot kay Tasing! Saklolo! Nay! Nay! Tasing! Nasaan kayo? Sumagot kayo, Inay! Dennis! Dennis, tulungan mo ko! Nandiyan na ako, Inay! Nagmamadali nga akong tumakbo sa direksyon kung saan ko narinig ang boses ni Inay. Puro matataas na kahoy na at damuhan ang makikita sa lugar na pinuntahan ko. Pero sa tulong ng liwanag ng buwan, ay nakita ko nga na mayroong dalawang lalaki na pilit isinasama si Inay. Kaya hinabol ko sila. Nang malapit na ako sa kanila ay doon ko nalaman na mga aswang pala ang tumangay kay Inay. Kaagad akong sinalubong ng isa, pero hindi ako nagpakita ng kahinaan. Buong tapang ko siyang hinarap. Magkakasunod na taga ang ginawa ko, pero nailagan lang niya. Dennis, anak! Tulungan mo ko! Ibalik niyo sa akin ang inay ko! Hindi ako papayag na makuha ninyo siya! Humanda kayo sa akin! Yeah! Tagayin mo, walang hiya na yan! Teka, bakit ganon? Hindi ba lang niya inindang talim ng itak mo? Makunat ang balat ng aswang na ito, Nay! Hindi siya tinatalaban ng talim ng ita ko! Dennis! Ninang Tasing! Nandito na kami! Wilma, anak, tulungan mo kami! Opo, Ninang. Hindi na makakatakas sa mga walang yan. Nandito na kami ni na Kapitana Maming. Mga kasama! Paligiran ang mga aswang na yan! Huwag na silang hayaang makatakas pa! Makunat ang balat ng mga aswang na ito, Kapitana! Hindi sila tinatabla ng itak! Kahit anong kunat ng balat nila, kung patatamaan mo sa iisang parte lang, tsak na masusugatan din yan! Mga kasama! Kilos na! Sumunod naman ang mga barangay tanod na kasama ni Kapitana Maming. Sabay-sabay naming inatake ang mga aswang. Lumaban pa ang mga iyon at talagang makunat ang kanilang mga balat. Kaya nang magkaroon na ng pagkakataon si Vilma, ay binaril niya sa mata ang aswang na may hawak kay Inay. Dahil yun ang pinakamalambot na parte sa katawan ng aswang. Agaw buhay yung bumagsak. Nang makita namin yun, ay lalo kaming naging desperado na patayin ang isa pang aswang. Hanggang sa isang tanod ang nagpakawala ng sibat at tumama sa bunganga ng aswang. Pagkakataon mo na yan, Dennis! Tapusin mo na ang aswang na yan! Oo, Kapitana Maming! Tatapusin ko talaga ang walang yang ito na nagtangkang dumukot at pumatay sa inay ko! Humanda ka ngayon na limaw ka! Patatagusin ko ang sibat na ito sa lalamunan mo! Yeah! Tapos na ang kasamaan ng walang yang yan. Palagay ko ay sila ang bumiktima at pumatay kay Teresa. Sa pagkamatay ng dalawang aswang na ito, naiganti na natin si Teresa. Vilma, anak, mabuti na lang at dumating kayo ni na Kapitana Maming. Maraming salamat sa inyo, nakaligtas ako. Sige po, Ninang. Huwag na kayong umiyak. Ligtas na kayo. Ay, naku, Tasing. Mabuti naman at nahabol ka pa ni Dennis. Kung hindi ay baka natulad ka na rin kay Teresa. At teka, nasa na nga pala si Mang Artemio? Oo nga, nasa na nga palang itay mo, Dennis. Sinundan ko kayo kanina, Nay. Sabi ko kay Itay ay humingi ng tulong. Kapitana Maming, hindi ba si Itay ang humingi ng tulong sa inyo? Abay, hindi. Pauwi na ako kaya ihahatid ako ng mga tanod. Si Vilma naman ay pupunta daw sa inyo. Kaya nang marinig namin ang malakas mong sigaw ay naalerto na kami at hinanap ka namin. Oo nga. Hindi namin nakita ni Ninong Artemio. Eh, Inay, baka naman nandun na sa atin si Itay. Sige, uuwi na tayo para malaman natin kung nandun na nga siya. Nang buhusan ni Kapitana Maming ng asin ang mga bangkay ng mga aswang, ay parang sabon na natunaw ang katawan ng mga iyon. Bumubula pa habang nasusunog sa asin. Tapos ay magkakasama na kaming bumalik sa aming bahay. Noon namin nalaman na wala pala roon ang aking ama. Kaya naman naghanap kami sa lugar na malapit lang sa aming bahay.
Hindi namin siya nakita hanggang sa may isang tanod ang nakakita ng pares ng tsinelas ni Itay. Mayroong bahid ng dugo doon. Marahan yung kinuha ni Inay. Kaagad na tumulo ang kanyang luha habang yakap yun. Sa itay mo nga ang tsinelas na ito. Bakit parang duguan? Nasaan ang itay mo? Aswang din bang may kagagawa nito? Hindi ko pala dapat iniwanan si Itay. Hindi lang pala dalawang aswang. Meron pa pala silang kasama. At yun marahil ang gumawa nito kay Itay. Ito na nga sinasabi ko sa iyo, Dennis. Ayaw ng mga aswang na may nakikialam sa kanilang mga ginagawa. Nasaksihan ni Ninong Artemio at Ninang Tasing ang ginawa niyang pagpatay kay Teresa. Kaya hindi sila titigil hanggat hindi rin sila napapatay na dalawa. Kung ganun ay, mayroon ba talagang aswang? Saan naman kaya niya iiwan ang bangkay ni Artemio? Dennis, aalis na kami. Magdidiretso na kami ng pagronda ngayong gabi. Sasama ako sa inyo, Kapitana Mameng. Magbabaka sakali pa rin tayo na makita si Itay. Vilma, ikaw na munang bahala kay Inay. Aalis muna kami. Sige, Dennis. Mag-iingat kayo. Tayo na po sa loob ng bahay ni Nang Tasing. Hanapin mo ang iyong itay, Dennis. Kahit bangkay na siya, ang mahalaga ay iuwi mo siya dito sa atin. Sige po, Inay. Aalis na kami. Sumama nga ako kina Kapitana Maming sa pagroronda sa aming lugar. Pero wala na kaming nakitang bakas kung nasaan na si Itay. Kahit ang aswang na tumangay sa kanya ay hindi na rin namin nakita. Hanggang sa mapadaan kami sa bahay ni na Aling Iska. Mayroon ng mga tao na naglalamay doon. Saglit kaming dumaan nang makita kong naroon si Rosana. Nang lumapit ako sa kanya ay iginala ko pa ang aking mga mata. Tiningnan ko ang mga taong naroon. Nagbabaka sakali na naroon si Itay. Lalo akong nalungkot nang hindi ko siya nakita. Bakit ba hindi ka mapakali? Mayroon bang problema? Sinalakay kami ng aswang. Mabuti na lamang at dumating sina Kapitana Maming at ang mga tanod. Nailigtas namin si Inay. Pero si Itay, nawawala siya. Kaya hanggang ngayon ay hinahanap namin. Diyos ko, ano na kaya ang nangyari sa itay mo? Ang duguan na lang niyang tsinelas ang nakita ng isang barangay tanod. Kinakabahan na tuloy ako. Baka matulad na rin siya kay Teresa. Nasaan na ngayon ang inay mo? Nasa bahay na siya. Nandun si Vilma. Sinasamahan siya. Naikot na namin ang buong baryo. Pero hindi talaga namin makita si Itay. Kaya bukas, pagliwanag ay ipagpapatuloy ko ang paghahanap sa kanya. Natatandaan ko, nung mga bata pa tayo, mayroon din nangyaring ganito. Tapos natahimik na mapatay ang pamilyang aswang. Tapos pagkalipas lang ng 15 taon, ganito ulit. Tama nga si Rosana. Nangyari nga yun noon. Si Mang Zoilo at ang pamilya niya, ang mga aswang na napatay ng mga taga rito. Sundalo pa noon ang itay mo at isa siya sa namuno para tapusin ang kasamaan ng mga aswang na yon. Oo nga po, no. Pero matagal na yon. Posible bang isa sa mga kamag-anak nilang gumagala ngayon dito? Ang alam ko ay wala nang natira sa mansa ang kanila. Kaya malabong iugnay doon ang mga nangyayari ngayon. Baka ibang mga aswang ito. Mga dumadayo lang siguro sa ating baryo. Tama si Kapitana Mameng. Ang kailangan ay malaman natin kung saan naglulungga ang mga aswang na dumukot at pumatay kay Mang Artemio. Hindi na kami magtatagal. Magronda pa kami. Dennis, tayo na. Sige po, Kapitana Mameng. Rosana, dito ka lang naman, di ba? Huwag kang uuwi na mag-isa, ha? Oo naman. Huwag kang mag-alala sa akin. Alam ko naman ang sitwasyon ngayon. Kapitana Mameng, nakakabilib naman kayo. Kahit maedad na kayo, ay nakakaya niyo pang magronda. Dahil yun sa tungkulin ko sa ating baryo, Rosana. Kailangan kong mapangalagaan ang kaligtasan ng mga kababaryo natin. Malakas pa ang tuhod ko.
Papaalis na sana kami nang bumuhos ang malakas na ulan kaya sumilong na lang kami doon sa bahay ni na Aling Iska dahil mayroong mga malalapad na tolda doon sa harapan ng bahay niya. Pumasok naman kami ni Rosana sa loob ng bahay. Muli ay sinilip ko ang kabaong ni Teresa. Noon ko napansin na parang nagbago ang kanyang muka, kaya matagal ko siyang tinitigan. Ano bang ginagawa mo dyan? Kanina ka pa nakatingin kay Teresa. Panay ang kusot mo sa mga mata mo. Malabo na nga bang paningin mo? Bakit parang kakaibang mukha ni Teresa? Parang nawala ang kanyang malaking nunal sa pisngi. Oo nga no. Mayroon nga pala siyang malaking nunal sa mukha na palagi nating napapansin kasi halos kasing laki ng langaw. Tama nga kayong dalawa. Kailangan nating makatiyak. Sandali lang at kakausapin ko si Aling Iska. Rosana, pumunta ka sa kusina nila at kumuha ng asin. Sige po, Kapitana Mameng. Pumayag na si Aling Iska. Mga kasama, tulungan niyo si Dennis na alisin ang takip ng kabaong ni Teresa. Nang maalis nga namin ang takip ng kabaong ni Teresa, ay marahan siyang binudburan ng asin ni Kapitana Mameng. Nagulat kaming lahat nang umusok ang katawan ni Teresa at kasunod niyon ay natunaw ang mukha niyon. At makalipas ang ilang sandali, naging puno iyon ng saging. Nagkagulo ang mga taong naglalamay nang malaman ang nangyari kay Teresa. Dahil doon ay lalong nadagdagan ang sama ng loob ni Aling Iska. Napaiyak siya ng malakas habang nagsasalimbayan ng malalakas na kulog at kidlat. Kinuha ng aswang na balbal ang bangkay niya at pinalitan ng puno ng saging. Ang mga ganong klase ng aswang ang kumakain ng mga patay na tao. Pero kailan niya ginawa yon? Yon ang hindi ko alam kung kailan niya yon ginawa. Kasi ang mga tao ay nasa labas lang. At si Aling Iska lang ang nandito. Baka pinalitan ng malingat siya. Napakawalang hiya talaga ng mga aswang. Pinatay na nila si Teresa. Ngayon naman ay ninakaw pa ang katawan niya. Pagtigil ang ulan, sasabay na ako sa inyo. Uuwi na ako. Sige, ihahatid na kita sa inyo mamaya. Bago namin ituloy ang pagroronda at paghahanap kay Itay. Ang Itay Boren, kawawa naman siya. Namatay siya na hindi nakikita ang kanyang magiging mga apo. Madalas pa naman yung sabihin sa akin kapag napapadaan sa aming pwesto na kailan daw pa tayo magpapakasal. Kasi nasasabik na siya makita ang kanyang mga apo. Oo nga eh. Sinabi ko naman sa kanya na sa susunod na taon magpapakasal na tayo. Kaya lang, hindi niya na nahintay. Nakakalungkot kung kasi ngayong darating na undas ay isa na siya sa dadalawin ko sa sementeryo. Nang yumakap sa akin si Rosana, ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Alam kong natakot siya sa kanyang nasaksihang pangyayari kay Teresa na isa sa aming kababata at kaibigan. Makalipas ang mahabang oras ay tumigil na ang ulan. Kaya naman nang umalis na kami roon ay sumama na sa akin si Rosana. Nang mapadaan kami sa tapat ng bahay nila, ay saglit namin siyang inihatid sa kanila bago namin ipinagpatuloy ang pagroronda. 4:00 na ng madaling araw nang maghiwa-hiwalay kami ni na Kapitana Mameng. Nang umuwi ako ay si Vilma ang nagbukas ng pintuan. Dennis, anong nangyari? Hindi pa rin namin nakita. Kahit ang bangkay ni Itay. Kumusta na si Inay? Katutulog lang niya. Buong magdamag siyang nag-aantay sa'yo. Iyak siya ng iyak kaya awang-awa ako sa kanya. Nakakaawa din si Aling Iska. Namatay na nga si Teresa tapos ngayon ay nawawala pang bangkay niya. Anong nawawala? Hindi ba pinaglalamayan na ngayon si Teresa? Doon ako galing kanina eh. Hindi yun ang katawan ni Teresa. Napalitan yun ng puno ng saging. Sabi ni Kapitana Mameng, ay aswang na balbal daw ang may gawa nun. Kawawa naman ang kaibigan natin. Oo nga eh. Sige na, matulog na rin tayo. Doon ka na matulog sa kwarto ko. Napuyat ka na rin.
Salamat sa pagbabantay mo kay inay, ha? Walang anuman. Ninang ko siya kaya handa akong gawin din ang lahat para sa kanya. Saan ka matutulog kung doon mo ako patutulugin sa kwarto mo? Pangit naman kung magkatabi tayo. Sus! Nung mga bata nga tayo, tumatabi ka pa sa akin kapag gusto mong matulog dito. Oo nga. Pero noon yun kasi nga mga bata pa tayo noon. Hindi kagaya ngayon. Oo nga, no? Sige na nga. Doon ka matulog at ako naman, dito na lang sa salas. Baka samantalahin mo pang aking kahinaan. Uy! Mabuti na yung umiiwas ako. Sama nito. Hindi Ikaw talaga puro kakalokohan. Sige na, matulog na tayo. Tigil mo na yung kakatawa mo, baka magising pang ninang. Alam ko naman yun. Dinadaan ko lang sa pagtawang lungkot na nararamdaman ko kasi hanggang ngayon, di pa nakikita si Itay. Sige na, pahinga na tayo. Pumasok sa loob ng kwarto ko si Vilma. Kumuha siya ng unan saka muling lumabas at ibinigay iyon sa akin. Ngumiti muna siya bago muling pumasok sa aking kwarto at natulog na siya. Kaya naman nahiga na rin ako sa mahabang upuan na naroon. Dahil sa pagod at puyat ay kaagad na rin akong nakatulog. Mataas na ang araw nang ako ay magising. Nakita kong nakaupo sa harapan ng bahay namin si Inay. Malungkot at nakatanaw sa tarangkahan ng aming bakuran. Patuloy ang pag-agos ng luha niya habang katabi niya si Vilma na patuloy siyang binabantayan. Kaya namang kinuha ko na ulit ang itak na nakalagay sa bayna at itinali sa aking bewang. Matagal akong tumayo sa pintuan at tinanaw silang dalawa. Lakasan mo ang loob mo, ninang. Kumain na po kayo ng almusal. Wala ako gadang kumain, anak. Hindi ako nagugutom. Ninang, kailangan nyo pa rin alagaan yung sarili nyo. Kawawa naman si Dennis kapag nagkasakit kayo. Sobra na pong pag-aalala niya sa inyo. Nasaan na kaya si Artemio? Kung totoong patay na siya, saan kaya iniwanan ng aswang na yon ang kanyang katawan? Nay, aalis po muna ako. Hahanapin ko ulit si Itay. Sasama ako, Dennis. Hanapin natin ang Itay mo. Makakaya niyo bang sarili ninyo? Oo, kaya kong maglakad. Halika na, Vilma. Sumama na tayo kay Dennis para hanapin ang ninong Artemio mo. Sige po, ninang. Sandali lang po. Kukunin ko sa kwarto ni Dennis ang baril ko. Sumang-ayon naman si Inay kaya pumasok na sa loob ng bahay si Vilma at kinuha ang kanyang service firearms. Nang lumabas siya ay lumakad na kami para muling hanapin si Itay sa mga lugar na hindi namin napuntahan kagabi dahil madilim na. Pero bigo kaming matagpuan siya. Hanggang sa makarating kami sa sementeryo. Naisip ko kasi na baka doon siya iniwan ng aswang na dumukot sa kanya. Mahabang oras ang ginugol namin para maghanap sa sementeryo. Wala kahit isang bakas na nagpunta roon si Itay. Nang paalis na kami doon ay napansin ko ang musoleo na inaalagaan ni Itay. Nang lumapit kami doon ay nakita ko na ang nichong naroon ay butas na at wala na ang kabaong na nakalibing sa loob niyon. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, mga mahal naming listeners, kaunting paalala lang po saglit. Ito lang po ang listahan ng mga legit channels natin. Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at ang pinakabago nating channel na Aswang Radio. Kung mayroon po kayong makikita na nag-a-upload ng mga contents natin, huwag po natin silang tangkilikin at tulungan niyo po kami na i-report sila. Salamat po. Anong nangyari dito? Sinong walang konsensya ang gagawa ng ganitong kalapastanganan sa isang patay? Mananagot tayo kay Don Luciano kapag nalaman niyang nangyari sa puntod ng kanyang mga magulang. Bakit naman ganito? Sunod-sunod naman ang pagdating ng problema sa atin. Dennis, kailangan ko na bumalik sa kampo para i-report ang mga nangyayari dito. Magre-request na rin ako ng mga tropang sundalo na ipadala dito para imbestigahan
at tulungan ng mga taong narito. Mabuti pa nga, Vilma. Baka mas lumala pa ang problemang ito. Kahit ang patay ay hindi nila pinapatawad. Wala na silang pinipili. Tayo na po, Ninang. Ihatid ko na kayo. Kami na lang ni Dennis ang uuwi, anak. Lumakad ka na para hindi ka gabihin. Medyo malayo din ang kampo ng sundalo dito. Mag-iingat ka sanang palagi, ha? Oo naman po. Basta pangako ko sa inyo, babalik ako dito. At kasama ko ng mga tutulong sa atin. Sige. Isa pa palang hiling ko sa'yo. Huwag ka munang mag-aasawa, ha? Hintayin mong maayos ang problema namin para magkaroon kayo ni Dennis ng panahon para sa isa't isa. Naku po, Ninang. Tungkol po sa bagay na yan, hindi na po pwede. Kasi sina Dennis at Rosana, magkarelasyon na. Ayoko naman na dahil sa akin, magkaroon sila ng problema. Oo nga naman, Inay. Sa susunod na taon ay magpapakasal na kami ni Rosana. Alam niyo naman yun, di ba? Oo, alam ko naman yun. Pero mas gusto ko si Vilma. Tingnan mo nga sa mga ganitong sitwasyon. Sino bang karabay natin? Di ba si Vilma ang narito? Nasaan ang nobya mo? Wala naman siya, di ba? Imposible naman na hindi niya alam ang nangyari sa itay mo. Ninang, mahina din kasi ang loob ni Rosana sa mga ganitong pangyayari. Kaya siguro, hindi na rin siya lumalabas sa bahay nila sa takot sa mga swang. Oo nga naman, Inay. Pero alam ko na nalulungkot din siya sa mga nangyayari sa atin. Sa panahon ng kalungkutan at problema, diyan mo makikita ang taong tunay na nagmamalasakit sa atin, Dennis. Ay, tsaka mula pa naman pagkabata nyo ay malapit na kayo sa isa't isa ni Vilma. Kaya hindi mo ko masisisi kung mas gusto ko siya kesa sa nobya mo. Ayaan niyo po, Ninang. Darating ang oras na maayos din natin to. Sige po, alis na po ako. Ay siya, sige anak, mag-iingat ka. Kaawaan ka ng Diyos na makarating ng maayos sa iyong pupuntahan. Nang maglakad na palayo sa amin si Vilma ay tinanaw ko pa siya. Noon ko nakita na nasa di kalayuan lang pala si Rosana, nakatingin sa amin. Alam ko na narinig niya ang lahat ng aming pinag-usapan dahil lang kinausap siya ni Vilma ay hindi siya kumibo. Tinalikuran niya si Vilma at tumakbo palayo. Nakita rin siya ni Inay. Dahil sa ginawa niya ay parang lalong nainis sa kanya si Inay. Nay naman kasi, hindi nyo man lang pinigilan ang sarili ninyo. Nakakasakit na kayo ng damdamin. Tingnan mo ang ginawa niya. Kung narinig niya ako, di sana'y lumapit siya at patunayan niya sa akin na nagkakamali ako. Pero ayun, tumakbo palayo. Gusto pa yata niya na habulin mo siya. Sige na, sundan mo na. Saka ako na lang siya kakausapin. Umuwi na po tayo. Kung ako lang ang dalaga at ayaw sa akin na magiging biyanan ko, lahat ng paraan gagawin ko para magustuhan ako. Hindi yung gano'n ang gagawin niya. Ay, nako. Tara na nga't nang umuwi na tayo. Magandang araw po, Don Luciano. Kasing, Dennis, nabalitaan ko ang nangyari kay Artemio. Oo nga po Nawala siya kagabi at ang hinala namin ay nabiktima siya ng aswang. Kaya hanggang ngayon ay naghahanap kami sa kanya. Meron pa pong isang problema. Yung pong tungkol sa Musaleo. Sumakay na muna kayo mag-ina. Doon na natin sa bahay pag-usapan yan. Sige na, sumakay na kayo. Sige po. Nay, tayo na. Nang makasakay kami sa kotse ni Don Luciano ay lalong lumakas ang kaba sa dibdib ko. Pinag-isipan ko kung paano ko sisimulang sabihin kay Don Luciano ang nangyari sa Musaleo. Makalipas ang halos kalahating oras, ay nagtaka ako nang pumasok ang kotseng sinasakyan namin sa bakuran ng mansyon. Noon ko nakita na sobrang taas na ng mga damo at talahib na naroon sa loob ng bakuran ng mansyon. Nagkalat din ang mga tuyong dahon ng mga puno sa buong paligid. Nang pumasok kami sa mismong loob ng bahay, ay sobrang dumi rin ang paligid. Puro sapot ng gagamba at alikabok ang mga kasangkapang naroon. Sinalubong naman kami ni Doña Flora at ng dalawa pang lalaking naroon.
Mabuti naman at madali kayong nakita ni Luciano. Akala ko ay matatagalan pa siya makabalik. Ay, nakita nga po niya kami. Nagmanggaling kami sa simenteryo kasi hinahanap namin si Artemio. Kasi biglaan ang pagkawala niya. Tsaka Don Luciano, meron pong nangyari sa mausoleo. Huwag niyo pong isipin na naging pabaya kami ni Itay. Hindi ko nabantayan yun ng mabuti. Kasi po, ay, nawawala po magulang ninyo na nakalibing sa puntod doon. Sa bagay na yan ay wala kang dapat na ipag-alala, Dennis. Hindi naman siya nawawala. Sa katunayan, nandito siya. Nanditong nawawalang bangkay na galing sa mausoleo? Oo, hayan siya. Ang kalansay niya na nakaupo sa rocking chair. Pero, bakit nandito siya, Doña Flora? Kaya palang sumira ng puntod niya? Badong-kabado pa naman ako. At hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Dahil ngayon ang 15 taon ng kanyang kamatayan. Bago sumapit ang undas ay muli siyang mabubuhay. Ganon din ang iba naming mga kalahi na nakalibing sa bakuran ng mansyon na ito. Ang bakura ng mansyon na ito, libingan ng mga patay. Oo, lahat ng mga namatay na aswang noong mga nakaraang panahon ay dito sa bakuran ng mansyon lihim na inilibing namin. Kaya nga hindi ko na ito ipinapalinis sa inyo. Pinabayaang tumaas sa mga damo at talahib para maitago ang mga nakalibing dito. Mabubuhay sila muli. Ibig sabihin, maghahasik ulit sila ng lagim sa bayang ito at sa iba pang lugar. Tama ka. At mangyayari lang yon sa tulong mo, Dennis. Ikaw ang kukuha ng mga taong iaalay namin para mabuhay ang aking ama, na siyang hari ng mga aswang. Bakit ako ba? Bakit? Hindi niyo pa makakaya yan, Don Luciano? Magkakaya naman. Pero kapos na kami sa oras. Dahil sa pagiging pakailamero ng iyong mga magulang ay nalaman kaagad ng buong baryo na may aswang na gumagala. Kaya kaagad silang naging alerto. Nagkaroon na rin ng pagroronda buong gabi. Kaya mahihirapan kaming makakuha ng mga tao. Tutulungan mo kami, Dennis. Masama ang binabalak ninyo para sa baryong ito. Hindi ako papayag na maging kasangkapan ninyo. Halika na, inay. Aalis na tayo dito. Nang hawakan ko si inay para sana umalis na kami ay hinarang ako ng 2 lalaking naroon. Kaya naging mabilis ang kilos ko. Bigla kong hinugot ang itak sa bayna at tinaga ang isang lalaking lumapit sa akin. Naputol ang kamay niyon. Pero sumugod ang isa at nahawakan ang kamay ko na may itak. Binuhat niya ako at inihagi sa isang upuang naroon. Nang bumagsak ako ay kaagad akong bumangon para sana lumaban pa. Dinampot ko agad ang nabitiwan kong itak. Pero nakita ko na hinawakan na ni Doña Flora si inay. Nakita kong humaba ang kuko niya habang nanlilisik ang mga mata. Kapag hindi ka tumigil, mamamatay ang inay mo. Wawasakin ko ang leeg niya at ganun din ang itay mo. Pareho silang mawawala sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang itay ko? Dennis, anak, huwag kang maniwala sa kanila. Umalis ka na at iligtas mo ang sarili mo. Matanda na rin naman ako, pabayaan mo na ako. Kung mamamatay ako, makakasama ko ng itay mo. Manahimik ka, Tasing! Buhay pa si Artemio. Kaya kung makikipagtulungan kayo sa amin, ay maaari ba kayong magkasama-samang muli? Huwag mo kaming paglaruan, Don Luciano. Kung totoo na buhay ang aking itay, ipakita mo sa akin. Dalhin niyo dito si Artemio. Nang mapatingin ako sa kusina ay nakita ko ang 2 lalaki na akay-akay si Itay. Dinala nila patungo kay Don Luciano kaya binitiwan ko ang itak na hawak ko. Sinikap kong pigilan ang aking sarili dahil alam kong mapapahamak ang aking mga magulang kapag nagpumilit pa akong lumaban. Dahil doon ay nakita ko ang matamis na ngiti sa labi ni Don Luciano. Mabuti naman at natuto kang mag-isip. Mamamatay din naman kayong lahat kung lalaban kayo ngayon. Kung susunod ka sa akin at magagawa mong gusto ko,
Palalayain ko ang mga magulang mo at hindi ko na kayo pakikialaman pa. Patawarin mo ako, Dennis. Kung nakinig lang sana ako sa inay mo noong gabing yun ay sana'y hindi nangyari ito. Sana'y hindi namin napakialaman ang gawain ng mga aswang. Don Luciano, kung tutuusin ay hindi naman namin sinasadya na makita ang pagpatay mo kay Teresa. Hindi ka rin namin nakilala. Bakit mo kami ginaganito? Naging mabuti kaming tauhan mo. Aba ka. Pero ang hindi ko nagustuhan ay ang pagiging kismoso niyong dalawa. Nabulabog na ang mga tao, kaya nahirapan na kaming mambiktima. Bilang parusa ay magiging bihag muna kayo dito at ang anak niyo ang gagawa ng paraan para sa amin. Tay! Inay! Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa kaligtasan ninyo ni Inay. Dennis, huwag kang sumunod sa kanila. Huwag kang gumawa ng masama, anak. Walang isang salita ang mga aswang. Hindi sila marunong tumupad sa usapan. Huwag kang hangal, Artemio! Ako na nga ang nagbibigay ng pagkakataon sa inyo. Basta't gawin lang ni Dennis ang gusto ko. Makakalaya kayo. Sige, susunod ako, Don Luciano. Pero ipangako ninyo na palalayain ninyo ang mga magulang ko. Ilang tao bang kailangan kong dukutin para sa inyo? 7 tao ang kailangan mong ibigay sa akin, Dennis. Kami na ang bahala sa 3. Para makumpleto ang 10 tao na iaalay para mabuhay ang haring aswang. Kapag may nakuha ka na, dun ka palaging dumaan sa maliit na gate sa likuran nitong mansyon para hindi gaanong pansinin. At kailangan mong isekreto ang bagay na ito, Dennis. Huwag kang magkakamali dahil buhay ng mga magulang mo ang kapalit. Sige na, makakaalis ka na. Hindi ko na nakuha ang aking itak. Itinulak na ako palabas ng isa sa mga lalaking naroon. Isinama ako sa likurang bahagi ng mansyon. Itinuro sa akin ang maliit na pintuan sa pader ng bakuran na nasa di kalayuan kaya doon na ako dumaan palabas ng mansyon. Paglabas ko doon ay nakita kong puro kakahuyan at mga puno ng saging ang madadaanan doon kaya wala ngang makakapansin ng sikretong daanan na iyon. Kaagad akong umuwi sa aming bahay. Nanlulumo akong naupo habang matagal na nag-iisip. Kanina pa ako kumakatok ah. Bakit hindi mo pinagbubuksan? Pasensya ka na, Rosana. Hindi ko narinig eh. Magulong-magulo ng isipan ko. Nasaan ang inay mo? Nawawala na rin siya. Nawawala na din si Aling Tasing? Diyos ko naman, Dennis. Kanina ikasama mo pa siya, di ba? Bakit naman pinabayaan mo siyang mawala? Ang magulong-magulo ng isipan ko eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam kong matapang ka, Dennis. Ano man ang problema mo, alam kong makakaya mo yung lampasan. Nandito lang ako para sa'yo. Pasensya ka na sa akin kanina. Gusto kong lumapit sa inay mo. Kaya lang naunahan ako ng pagkahiya. Kaya nga bumalik ako ngayon. Kaya lang, nawawala naman pala siya. Salamat, Rosana. Tama ka. Natatapos din ang mga problemang ito. Umuwi ka na muna. At huwag ka munang lalapit sa akin. Baka pati ikaw ay idamay nila. Sinong sila? May kaaway ka ba? Kilala mo ba ang dumukot sa mga magulang mo? Hindi ko kilala, Rosana. Pinapalayo lamang kita pansamantala kasi parang lahat ng malapit sa akin ay iniisa-isa nilang dukutin. Kaya pansamantala isundin mo ko, ha? Magtiwala ka sa akin. Matatapos din ito. Sige, aalis na ako. Nang makaalis na si Rosana ay patuloy akong nag-isip ng paraan kung paano ang aking gagawin. Kahit wala pa akong plano ay lumabas na din ako ng gabing yon. Naglakad sa madidilim na lugar sa aming baryo. Buo na sa aking plano na kapag mayroon akong nakitang tao ay dudukutin ko at dadalhin sa mansyon. Tumambay ako sa talahibang nasa tabi ng daanan. Doon ako maghihintay ng biktima. Pero maingat na nga ang mga taga-baryo kaya lahat ay nagkukulong na sa loob ng bahay kapag sumapit na ang dilim. Kaya naubos ang buong magdamag ko kakahintay.
Nakaramdam ako ng pagod at antok kaya doon na din ako nakatulog. Kinabukasan ay nagulat ako ng magising. Nagkakagulo na ang mga tao at napapaligiran ako. Nako, Diyos ko! Ano pang nangyayari sa iyo na ito? Bakit ganyan ang nangyayari dito? Nako! Di ko na alam kung ano nang nangyayari dito! Dennis, ayos ka lang ba? Kapitana Mameng, bakit nandito kayo? Ako ang magtatanong sa iyo kung anong ginagawa mo rito. Bakit dito ka natulog? Dito ba ako nakatulog? Ano bang nangyari sa iyo kagabi? Ang inay mo, nakita mo na ba? Hindi pa, Kapitana Mameng. Nawawala pa rin sila ni Itay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dennis, tama pala nabalitaan ko na dito ka natulog. Nababaliw ka na ba? Alam mo bang pwede ka mapahamak sa ginagawa mong yan? E paano kung natsyampuhan ka ng aswang? E dinala pa ka niya? Oo, Rosana. Malapit na ako mabaliw. Malapit na sumuko ang aking katinuan sa mga nangyayari sa amin. Dennis, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nandito naman ako para tumulong sa'yo. Hindi naman kita maaaring pabayaan. Handa kitang tulungan, pero tulungan mo rin ang sarili mo. Sige na, Rosana. Samahan mo nang umuwi si Dennis para makapagpahinga ng maayos. Lakasan mo ang loob mo, Dennis. Huwag kang papatalo sa problema. Ayusin mo nga sarili mo. Para ka ng baliw niyan eh. Natutulog ka sa damuhan. Nakakuha ako ng ideya sa sinabing iyon ni Kapitan Mameng. Nang sumapit ang sumunod na gabi, humarap ako sa salamin at naghilamos ako ng uling na kinuha ko mula sa aming lutuan. Pinaitim ko ng sobra ang aking muka hanggang leeg. Pati ang aking mga braso ay pinahirang ko ng uling hanggang sa maging kulay itim. Ginulo ko rin ng gusto ang aking buhok. Kumuha rin ako ng bunga ng atsuete at ibinabad sa aking bibig ang mga buto niyon para maging kulay pula ang aking ngipin at labi. Nang ibuga ko na ang mga buto ng atsuete, ay may mga bahid ng kulay pula na naiwan sa gilid ng aking labi. Para na rin iyong dugo. Nagsuot din ako ng purong itim na damit, kaya nang lumabas ako sa bahay at tumakbo sa dilim ay mukha na akong taong grasa. Nang gabing yun, isang babae ang nadukot ko at dinala sa mansyon. Bakit patay na yata yung dala mo? Nawalan lang siya ng malay nang suntukin ko sa panga. Tapos, sinukluban ko siya ng sako para madali ko mabuhat papunta dito. Mabuti naman kung ganon. Kasi kung patay na, ay hindi na natin magagamit sa gagawing ritual. Buhatin mo na siya at ipasok sa kulungang yon. Nasaan ang aking mga magulang? Nandun sa kwartong nasa itaas. Pwede mo silang tingnan pero huwag kang gagawa ng bagay na hindi ko magugustuhan. Kasi sa susunod, hindi mo na sila makikita. Alam ko yun dun, Luciano. Kaya nga wala akong pinagsabihan ng tungkol sa bagay na ito. Kahit alam kong gipit na ako. Mas mahalaga pa rin sa akin ang buhay ng mga magulang ko. Mabuti naman kung ganon. Dahil alam namin ang bawat kilos mo. May mga mata kami nagbabantay sa'yo kaya kapag nagkamali ka, huwag mo nang asahan na makikita mo pa kami. At syempre, kapag nawala kami dito, hindi mo na rin makikita ang mga magulang mo. Nakahanda akong sumunod sa mga ipinagagawa ninyo. Kaya sana ito pa rin ninyo rin ang pangako ninyo. Kung anong napagkasunduan natin, iyon ang mangyayari. Tinalikuran ko sina Don Luciano at Doña Flora. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng mansyon at pinuntahan ko ang kwartong itinuro nila kung saan nakakulong ang aking mga magulang. Nakita ko na mayroong nakataling malaking kadena at padlock sa pintuan, kaya sinilip ko na lang sila sa maliit na siwang. Nakita kong magkatabi silang natutulog sa kama na naroon, kaya muli akong bumaba. Noon ko napansin ang kalansay na nasa rocking chair. Noong una ko iyong nakita ay puro buto na lang pero ngayon ay napansin ko na nagkaroon na ng laman ang katawan niya, pati sa muka.
Para na siya ngayong tao na binalatan. Habang pinagmamasdan ko siya, bigla siyang dumilat at tumingin sa akin. Kaya sa gulat ko ay napaatras ako at natumba. Buhay na ang kalansay! Paano nagkaroon ka ng laman? Oo, nabuhay na siya. At nagkaroon na ng konting laman. Yun ay dahil sa dugo at laman ng babaeng pinatay ko sa sementeryo. Kung ganun, ay hindi totoong sinabi mo na sa bisperas pa siya ng undas mabubuhay. Ang sinabi ko sa'yo, dapat makumpleto na ang 10 tao hanggang sumapit ang bisperas ng undas. Dahil ang mga dugo at laman nila ang magiging sangkap para tuluyang muling mabuhay ang aming hari. Kapag nangyari yun, Dennis, bibigyan ka namin ng pabuya. Malaking halaga na magagamit yun sa pagsisimula ng bagong buhay. Kahit hindi ka na tumira sa baryong to, ay mabubuhay ka. Sige, aalis ako habang madilim pa. Bago pa mayroong makapansin sa akin, nagaling ako dito. Habang may dilim pa ay gumawa ka na ng paraan para makakuha ka pa ng mga taong madadala dito. Kapag nakumpleto mo ang 7, tapos na ang trabaho mo. Ibabalik ko na sa iyo ang mga magulang mo. Umalis na nga ako sa mansyon. Nang madaanan ko ang bahay ni Mang Efren na yari sa pawid at sawali, marahan akong lumapit. Nagmasid muna ako sa paligid habang nakikiramdam kung tulog na ang mga tao sa loob ng bahay. Tahimik na tahimik doon, kaya marahan akong sumilip sa siwang ng pintuan. Sa tulong ng liwanag ng ilaw na gaserang nasa loob ng bahay, nakita kong mahimbing silang natutulog ng kanyang asawa. Gamit ang patalim ay sinungkit ko ang kawayang kandado ng pintuan hanggang sa marahan ko iyong mabuksan. Nang makalapit ako sa mag-asawang natutulog ay napabalikwas si Mang Efren, kaya sinuntok ko sa panga. Nakatulog ulit siya. Tapos ay binuhat ko palabas ng bahay. Pero nagsisigaw ang kanyang asawa. Doon ang galing yung sigaw! Dalian natin! Baka sumalakay na naman ang mga aswang! Oo nga, Kapitan Mameng. Talagang gabi-gabi ay sumasalakay na ang aswang na yon. Talasan niyo ang mga mata niyo! Sa bahay ni na Efren at Cheche, tsak na naroon ang aswang! Dalian niyo! Mukhang nahuli na tayo, Kapitana Mameng. Wasak na ang pintuan ng kanilang bahay. Sabi ni Cheche ay tinangay ng aswang ang kanyang asawa. Sa tingin ko ay hindi pa siya nakakalayo. Tayo na sa direksyong yon. Doon daw tumakbo ang aswang. Oo, tama. Sa kakahuyan daw na yon dinala ng aswang si Mang Efren. Nang marinig ko ang malakas na sigawan ng mga taong nagroronda ay nagmadali akong tumakbo sa mga kakahuyan at sagingan habang pasan si Mang Efren para iwasan ang mga taong hahabol sa akin. Dahil kabisado ko na ang daan na iyon pabalik sa mansyon, madali akong nakarating doon. Tuwang-tuwa si Don Luciano nang dumating ako dahil sa loob lang ng isang gabi, nakakuha ako ng 2 tao. Hindi na rin ako nagtagal sa mansyon. Umalis din ako kaagad dahil nakita kong kasama ng mga taong nagroronda si Rosana. Baka maisipan nilang pumunta sa aming bahay. Hindi ako maabutan. Nang nakauwi ako ay nakahiga na ako sa sobrang pagod. Hindi ko na nalinis ang aking sarili. Nang sumapit ang umaga ay kaagad akong naglinis ng aking sarili. Noon ko narinig na may kumatok sa pintuan. Ninang Tasing! Ninang Tasing, nakabalik na po ako! Ninang, nasan kayo? Vilma, wala nang inay. Ano wala na si Ninang Tasing? Nasaan siya? Nawawala na rin siya. Hinala ko ay dinukot na rin siya ng mga aswang. Kaya nga ilang araw na rin akong tuliro. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ganun ba? Mas lalo pa pala lumala nga yung sitwasyon dito. Tama lang talaga na isama ko ng mga tropa kong sundalo. May kasama ka mga sundalo? Oo, nando sa barangay hall at kausap si Kapitana Maming.
Nagmamadali na nga lang ako pumunta dito para sana kamustahin si Ninang Tasing. Kaso masamang balita naman sumalubong sa akin. Patay na ako nito. Kung marami ng mga sundalo dito, paano nang gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanilang totoo. Baka mapahamak si Nainay. Dennis, may sinasabi ka ba? Ha? Wala. Sabi ko, mabuti naman at mayroon ng mga sundalo na magbabantay dito. May katulong na tayo sa pagroronda. Oo nga, kaya wag ka na malungkot. Nangako naman ako kay Ninang Tasing na hindi kita pababayaan. Salamat, Vilma. Talagang napakabuti mo sa amin. Ngumiti lang si Vilma tapos ay marahan niyang hinawakan ng aking kamay. Iyon naman ang pagkakataong dumating si Rosana. Nakita niya na magkahawak ang mga kamay namin ni Vilma. Kaagad na bumakas ang galit sa kanyang muka. Kaagad namang kaming naghiwalay ni Vilma. Padabog na ibinigay sa akin ni Rosana ang lalagyan ng pagkain. Tumama iyon sa dibdib ko, kaya natiyak ko na talagang naiinis siya. Labis pa naman ang pag-aalala ko sa'yo. Iniisip ko na baka kung ano na ang nangyayari sa'yo kaya pinuntahan kita para ibigay sa'yo itong almusal. Kaya lang nakikipaglandian ka lang pala. Nagkakamali ka, Rosana. Nag-uusap lang kami ni Dennis. Nalulungkot siya sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Pero magkahawak ang mga kamay nyo. Sarap naman ang pag-uusap nyo, no? With matching holding hands. Tapos anong kasunod? Magyayaka pa na kayo at mag-iiyakan? Rosana! Ano ba yung iniisip mo? Inaanak ni inay si Vilma. Kinakapatid ko siya. Kinakapatid lang, Dennis. Ibig sabihin, ay pwede pa rin siya magkagusto sa'yo. Sabi na nga niya, di ba? Kahit mawala ang inay mo, ay hindi ka niya pababayaan. Huwag kang mag-isip sa akin ng ganyan, Rosana. Alam mo naman na mula pa sa ating pagkabata, malapit na kami ni Dennis. Para na kami magkapatid. Na yung wala na mga magulang niya, sino pa bang dadamay sa kanya? Hindi ba ako at ikaw lang? Sana nga ay ganun, Vilma. Huwag sanang ikaw ang maging dahilan para masira ang relasyon namin ni Dennis. Galit na umalis si Rosana. Ayaw na niyang makinig sa mga paliwanag namin ni Vilma. Napuno na ng pagsiselos ang kanyang dibdib. Hiyang-hiya rin ako kay Vilma dahil sa nangyari. Kaya nang makaalis na rin si Vilma ay natulog na lang ulit ako. Ilang gabi pa ang matuling lumipas. Ilang taon na din ang nadukot ko ng pwersahan at naihatid sa mansyon. Pagsikat ng araw, parang wala akong alam sa mga nangyari noong gabi. Pagala-gala ako sa baryo at nakikibalita sa mga tao. Pabalik na ako sa bahay nang makita ko na nakadapo sa ibabaw ng puno ang malaking ibong itim na parang uwak. Binugaw ko iyon kasi nakakatakot ang itsura niya. Lumipad naman pero di nagtagal ay muling bumalik. Naisip ko na ako yata ang sinusundan ng ibong itim. Hindi ko tuloy napansin na sinusundan din pala ako ni Vilma. Malamang. Ito yung sinasabi ni na Don Luciano na kanilang mata na palagi nakabantay sa akin. Kahit saan ako magpuntay sumusunod eh. Dennis, panay-panay naman ang bulong mo ah. May sinasabi ka ba? Wala. Kumakanta lang ako ng mahina para libangin ang aking sarili. Ang dami na nga pala ng sundalo dito ah. Oo. 12 kami pinadala dito para resolbahin ang problema dito. Dito na muna kami hanggang di natatapos ang problema. Siya nga pala, si Sergeant Loreto, officer in charge namin dito. Mabuti naman at nandito na kayo, sir. Sana'y matapos na sa lalong madaling panahon ang problema namin dito. Gagawin namin ang lahat para matulungan kayo. Ibig sabihin, ikaw si Dennis. Yung kinakapatid ni Corporal Vilma. Oo, sir. Mga magulang ko ang nawala na hanggang ngayon ay hindi ko pa natatagpuan. Sige, mauna na ako. Saan ka pupunta, Dennis? Mag-iikot lang. Magbabaka sakali na makita ko pa din si Nainay. Ilang araw na silang nawawala kaya hindi ko na alam ang aking gagawin. Parang masisiraan na ako ng bait. Huwag kang mag-alala.
Ngayong nandito na mga sundalo na kasama ko, meron nang tutulong sa atin. Oo nga. Sana nga'y matulungan nila ang pamilya ko. Sige, aalis muna ako. Loko kang ibon ka. Kapag ako sinundan mo pa, ay sigurado ako na alaga ka nga ng mga aswang na yon. Tama nga ang kutob ko. Kasi nang huminto ako at kinausap sina Vilma at Sergeant Loreto kanina, nakadapo pa rin sa puno ang ibong itim. Waring pinakikinggan niya pati ang usapan namin. Nang umuwi na ako sa aming bahay ay sumunod pa rin. Kaya hinanap ko ang tirador. Umikot ako sa likod bahay. Tinirador ko ang ibon habang nakatalikod. Tinamaan iyon sa batok at walang buhay na bumagsak sa lupa. Nang gabing yun, muli akong gumala. Kagaya ng dati, puro uling ang muka ko at buong katawan. Isang lalaki nga ang nakita kong naglalakad ng mag-isa kaya kaagad ko siyang dinamba. Kaya nga lang ay hindi pala siya basta-basta. Lumaban siya sa akin ng suntukan. Nagulat ako nang may lambat na bumagsak sa akin. Nahuli na natin ang aswang! Hindi ko akalain ganun lang kadali natin mahuhuli ang salot na to. Ang dapat sa aswang na yan ay itali sa poste at sunugin ang buhay. Nagkakamali kayong lahat! Hindi ako aswang! Pakawalan niyo ako dito! Dennis? Ikaw nga ba yan? Oo! Ako nga ito! Bakit ganyan ang itsura mo, Dennis? Para kang aswang. Di ba ikaw yung kinakapatid ni Corporal Vilma? Kung hindi ka aswang, bakit sinalakay mo ko? Alam mo ba na kaya ako naglakad na parang taga rito lang? Para maging pain sa aswang. At ang mga kasama ko ay nakabang na dito. Kaduda-duda ka. Sir, magpapaliwanag ako. Men, dalhin niyo sa barangay hall ang taong to. Marami akong gustong itanong sa kanya. Kaagad na kumilos ang ibang mga sundalo. Nilagyan ako ng posas at saka inalis ang lambat. Doon pa lamang ay nagkagulo na ang mga galit na tao. Suntok at tadyak na ang inabot ko sa kanila. Pero inawat sila ng mga sundalo. Dinala ako sa barangay hall. Ipinasok sa opisina ni Kapitana Mameng. Habang ang mga taong nakakaalam na nahuli na ang aswang ay naroon na sa labas ng barangay hall. Hindi pa ako nakakapagpaliwanag ay muling bumukas ang pintuan ng opisina ni Kapitana Mameng at pumasok doon si Rosana. Dennis, totoo ba narinig ko na sinasabi ng mga tao sa labas? Ikaw ang salarin sa mga taong nawawala dito? Bakit ka nagkaganyan? Alam mo naman na kasalanan ang gumawa ng masama, di ba? Lahat kami nag-alala sa'yo kasi nawalan ka ng magulang. Pero ngayon malalaman namin na ikaw palang salot na nagpapagulo sa baryong to. Nagkasala ka sa batas kaya kailangan mo yung panagutan. Alam ko naman na malaking kasalanan sa batas ng tao. At sa batas ng Diyos ang ginawa kong pagdukot sa kanila. Pero bago niyo ako husgahan, maaari bang pakinggan niyo muna ako? Nauubusan na ako ng oras. Bisperas na ngayon ng undas. Kapag hindi ko natapos ang pinagagawa nila, mamamatay ang mga magulang ko. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon magpaliwanag. Sabihin mo sa amin kung bakit nagawa mong dukutin ang mga nawawalang tao. Ano ang ginawa mo sa kanila? Hanggang sa mga oras na to, ibuhay pa ang lahat ng mga dinukot ko, sir. Nakakulong lang sila sa isang kulungan. Pero pagdating ng bisperas ng undas, ay papatayin na sila ng mga aswang para ialay. Ang dugo at laman nila ang bubuhay sa haring aswang. Mamaya na yung 12:00 ng gabi. Pero bakit ikaw ang dumudukot sa mga tao? Bakit nakipagtulungan ka sa mga aswang? Wala akong magagawa para tanggihan sila. Papatayin nila ang aking mga magulang. Kaya kahit alam kong masama ay sumunod ako sa kanila. Nangako kasi sila na kapag nakadukot ako ng 7 tao, ay palalayain na nila si inay. Makakalaya nga mga magulang mo. Pero paano naman ang mga taong dinukot mo? Sila ang magiging sakripisyo. Kaya nga palagi magulong isip ko nitong mga nakarang araw. Parang nakukonsensya ako.
Pero kung ikaw nasa kalagayan ko, sir, gagawin mo rin ang ginawa ko, di ba? Para sa iyong mga magulang. Anong gagawin nila sa mga taong ipinadukot sa'yo? Gagamitin sa ritual ngayong alas 12 ng gabi para tuluyang makompleto ang katawan ng Haring Aswang. Para manumbalik ang kanyang lakas, ay kakainin niya ang mga taong yun at iinumin ang kanilang mga dugo. Naniniwala sila na kapag malakas na ang Haring Aswang, ay mabubuhay ang mga aswang na nakalibing doon. Kung ganon, ilan pa ang kulang sa mga taong ipinakukuha nila sa'yo? Isa na lamang po, sir. Kapag hindi ako nakakumpleto, kapag kinulong niyo ako ngayon, tuluyan na mamamatay ang mga magulang ko. Patay na rin ang lahat ng mga taong naroon. At hindi na natin sila makikita. Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Bakit sinarili mong problema mo? Di ba sinabi ko naman sa'yo na handa kitang tulungan? Dahil nagbanta sila na kapag may nakaalam ng mga pinagagawa nila sa akin, ay hindi ko na sila makikita at mawawala na din ang mga magulang ko. Lumaban ako sa kanila pero wala akong nagawa. Lahat ng kilos ko ay alam nila dahil sa ibong itim na nakabantay sa akin. Kung ganon, posibleng alam na nila ang nangyari sa'yo ngayon. Sa palagay ko, ay hindi nila alam kasi napatay ko na ang ibong itim kaya wala na silang bantay. Sige, kaya kami nandito para tumulong na resolbahin ang problemang to. Gawin mo na akong bihag at dalhin sa lungga ng mga aswang. Talaga ba, sir? Tutulungan mo ang pamilya ko sa problemang ito? Oo, ako ng pampito. Alika, gumawa muna tayo ng plano. Ganito ang ating gagawin. Hindi sila basta-basta napapatay ng ordinaryong sandata, sir. Mayroon na tayong mga benditadong itak. Nagawan ko na yan ang paraan nang pumunta ako sa simbahan kahapon. Dahil sa sinabi ni Kapitana Mameng ay nakahinga ako ng maluwag. Matapos na makabuo na kami ng plano ay nagpunta na kami ni Sergeant Loreto sa mansyon. Nang malapit na kami doon ay inilagay ko na sa kanya ang sako at nagkunwari siyang tulog. Nang mga pagkakataong yon ay maliwanag ang buwan. Kaya nang makapasok na kami sa loob ng mansyon ay ibinaba ko na si Sergeant Loreto sa harapan ni Don Luciano na natiling nakasuklob sa kanyang ulo hanggang bewang ang sako. Noon ko napansin na marami na ngayong tao sa mansyon. Don Luciano, bakit dumami na kayo ngayon dito? Nalaman kasi nila na isa na lang ang kulang sa mga taong kailangan namin ngayon para sa ritual ngayong gabi. Gusto ng lahat na sa pagbabalik ng lakas at kapangyarihan ng Haring Aswang ay makikita sila agad. Kung ganun, ay ito na ang pangpito sa mga taong kailangan ninyo. Maaari nyo na bang pakawalan ng aking mga magulang? Magaling, Dennis. Pero hindi ko pa din sila pakakawalan. Bakit hindi mo sila pakakawalan? Sumunod ako sa kasunduan na! Sabi mo, ay 7 lang ang taong kailangan kong dukutin. Bahala na kayo sa 3. Tama nga yun. 7 ang nakuha mo. At 3 ang sagot namin. Ikaw at ang mga magulang mo. Kaya 10 na kayong lahat. Kung gano'n ay niloko nyo lang ako! Tama nga sinabi ni Itay! Mga asal halimaw kayo! Hindi kayo sumusunod sa napagkasunduan! Huwag kang mag-alala. Makakasama mo naman sila ng ilang oras bago ang pag-aalay. Soylo, dalhin na sa labas ang 2 ito. Itali ninyo sa mga posteng nakalaan sa kanila. Sige, kami na ang bahala sa kanila. Mga kasama, buhatin nyo na ang isang ito at sumunod kayo sa amin. Pwede na tayong magsaya ngayong gabi. Dahil mamaya ay ang muling pagbabalik sa dating anyo ng Haring Aswang. Bukas araw ng Undas, muli tayong magsisimulang maghasik ng lagim. Sige, kunin niyo na ang mga dugo at sariwang karne sa malalaking kaldero na nandyan. Simula na ang kasayahan! Soylo, itali nyo na muna ang mga yan. Tapos ay bumalik kayo dito at buhatin na doon ang upuan ng Haring Aswang. Siguraduhin nyo na hindi makakatakas ang mga yan.
Sumunod naman ang mga aswang. Inilabas kami ng mansyon at dinala sa malawak na bakuran kung saan may nakita akong may nakatayo na 10 poste. Nakatali na sa 8 poste ang aking mga magulang at ang mga taong dinukot ko. Kahit anong pagpupumiglas ko ay wala na akong nagawa. Naitali na ako sa isang poste na naroon at sa kabilang poste si Sergeant Loreto. Nang makaalis na ang mga aswang ay sakalang dumilat si Sergeant Loreto. Noon ko rin napansin na nakayuko na pareho ang aking mga magulang habang nakatali sa poste. Parang wala na silang malay. Nay! Anong nangyari sa inyo? Itay, sumagot kayo kung narinig niyo ako. Dennis, anak. Mahina na kami ng inay mo. Ilang araw na kami hindi makain ng maayos. Ang mga walang hiya na yun, sariwang atay ang binibigay sa amin. Pasensya na kayo, inay, itay. Wala akong nagawa. Hindi rin sila sumunod sa kasunduan namin. Yan ang nga bang sinasabi namin ng itay mo eh. Huwag kang sumunod sa kanila. Huwag kang magpagamit kasi hindi marunong tumupad sa kasunduan ng mga aswang. Huwag mo nang sisihin ang anak mo. Kung meron mang dapat na sisihin, ako yun. Nakialam ako sa kawain ng mga aswang. Ngayon, anong nangyari sa katigasan ng ulo niyong mag-ama? Ilang oras na lang at mamamatay na tayo. Iaalay na tayo sa bilog na buwan para mabuhay ang haring aswang nila. Huwag kayong mawala ng pag-asa, Inay Itay. Mayroon nang tutulong sa atin. Etong kasama ko, sundalo siya. Sundalo ga siya. Kaso ay nakagapos naman, kagaya natin. Paano naman niya tayo matutulungan? Tay, nasa paligid ng... Tumahimik ka muna, Dennis. Papalapit ng mga aswang. Naputol ang pag-uusap namin nang maglabasan na ang mga aswang sa mansyon. Dala na nila ang rocking chair kung saan nakaupo ang hari nilang aswang. Ipinwesto nila ang upuan sa harapan namin. Tapos lahat sila ay tumingala na sa bilog na buwan matapos na lumuhod sa harapan ng haring aswang. Matapos ay itinaas niya ng 2 kamay ang isang planggana na puno ng dugo. Alam ko na dugo yun ng tao dahil nambibiktima rin sa mga katabing baryo ang ibang mga aswang na tauhan niya. Di nagtagal ay isinaboy niya ang dugo sa lupa na pinaglilibingan ng mga aswang. Dumating na ang takdang oras ng pag-aalay sa dakilang buwan para patuloy niyang palakasin at ibalik ang dating lakas ng katawan ng haring aswang. Kasabay niyon ay ang muling pagkabuhay ng mga aswang na nakalibing dito. Hayan na ang panimula. Tikman niyo ang sariwang dugo. Mga walang hiya talaga kayo! Mga kampo ng dyablo! Kayong lahat, bago kayo mamatay, tingnan niyo ang bisa ng liwanag ng buwan sa katulad naming mga nilalang. Ngayong gabi, marami pang mabubuhay na aswang. Hindi kayo magtatagumpay sa mga binabalak ninyo, Don Luciano. Hindi ka tumupad sa usapan natin. Kaya ganun din naman ako. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig niyong sabihin, kung hudas ka, nauna na siya naghudas sa'yo. Ipinapaalam niya na sa mga sundalo ang tungkol sa bagay na ito. At ngayon, wala na kayong magagawa dahil ang lugar na ito ay napapaligiran na ng mga taong baryo at mga sundalo. Hindi mo nalaman ang mga ginawa kong hakbang. Dahil pinatay ko na ang ibong itim na alaga mo. Hangal ka! Dapat ikaw ang unahing patayin! Silo! Kalagan mo ng tali si Dennis. Siya ang una mong ipagagat sa haring aswang! Kaagad namang sumunod si Ziolo.
Kinalagan ako at hinawakan ang aking mga kamay. Sapilitan akong inilapit sa haring aswang na nasa rocking chair. Pilit naman akong lumaban para hindi ako makagat. Nang makakuha ako ng buwelo ay tinadyakan ko ang upuan ng haring aswang kaya tumumba yun. Nagulat ang lahat ng aswang na naroon sa ginawa ko sa kanilang hari. Lahat sila ay naglapitan para itayo ang haring aswang. Pero sumigaw na si Sergeant Loreto para kumilos na ang mga taong nasa paligid. Isang nagliliyab na sibat ang lumipad at tumama sa katawan ng haring aswang. Nagulat ang lahat nang unti-unting magliyab ang katawan ng haring aswang na ngayon pa lang sana nagsisimulang magkaroon ng laman. Kumilos na kayong lahat! Patayin ang mga hangal na yan! Kayo ang dapat na mamatay! Mga kampon kayo ng Diablo! Dennis! Saluhin mo ang benitadong itak na to! Ipagtanggol mo ang sarili mo! Maraming salamat, Kapitana Mameng! Dennis, pakawalan mo ako dito, dali! Sige, sir. Nandiyan na ako. Kaagad kong pinutol ang nakataling lubid sa kamay ni Sergeant Loreto. Pinakawalan ko rin ang ibang mga bihag na naroon. Sinamantala ko ang pagkakataon habang natataranta ang mga aswang. Napatunayan ko na totoo nga ang sinabi ni Kapitana Mameng na ang mga aswang ay takot sa apoy. Kaya ang mga sibat na ginagamit sa kanila ng mga taong baryo ay mayroong nakatali ng mga tela na basa ng gasolina. Kaya siguradong masusunog ang aswang natatamaan. Kaagad namang lumapit sa amin sina Vilma. Heto ang baril mo, sir! Salamat! Siguraduhin nyo na walang makakatakas sa mga aswang! Patayin sila lahat! Mga hangal! Sinunog niyo ang katawan ng aming hari! Magbabayad kayong lahat! Lusob, mga kasama! Haba, arang hindi kayo nasindak sa sibat na may apoy, ha? Men! Open fire! Mga tanod! Gamitin nyo na ang mga gaserang may lamang gasolina! Tulungan natin ang mga sundalo para labanan ang mga aswang na yan! Ibinatunga ng mga barangay tanod ang mga hawak nilang mga bote na puno ng gasolina. Nagliliyab na ang mga mitya ng mga yon. Nang bumagsak sa lupa ang mga yon ay kaagad na sumabog at sumambulat ang apoy. Kaya naman nagliyab ang mga mahahabang talahib. Kaya ang mga aswang na nagsisipagtago doon ay nagliyab din ang mga suot na damit. Dahilan para matakot ang iba at umatras. Nang makita ni Don Luciano na nagliliyab ang mga katawan ng ilan sa mga tauhan niya, lalo siyang nagalit. Ang mga hangal, nalaman nilang kainaan nating mga aswang. Alam nila na takot tayo sa apoy, kaya yun ang ginamit nila. Anong gagawin natin? Napapaligiran na nila ang buong bakuran nitong mansyon! Pumasok tayo sa loob ng bansyon. Pwede tayong makaligtas doon. Salubungin niyo ang mga hangal na yan! Huwag kayong magpapatalo! Ipakita niyo na mas malalakas tayo kaysa sa kanila! Tumatakas ang mag-isawang pinuno nila! Men! Sundan natin sila! Sige, sir! Kasunod mo kami! Sasama rin ako! Gusto kong makita ang katapusan ni Don Luciano! Rosana, ikaw na bahala kina Ninang Tasing at sa iba pa. Sige, mag-iingat kayo ni Dennis. Nanay Tasing, sumama na po kayo sa akin. Rosana, sige anak, alalayan mo nga ako. Nanghihina ng mga tuhod ko eh. Sige po, kumapit kayo sa akin. Tayo na. Nang akayin na ni Rosana sina inay at titay para sana lumabas ng bakurang iyon, nakita ko na sinusundan sila ng aswang na si Zoilo. Kaya sa halip na sumunod ako kina Vilma, sinundan ko sina Rosana. Kinuha ko ang isang bote ng gasolina kay Kapitana Mame. Natigilan nga sila nang harangin sila ni Zoilo. Kinabig ni Rosana ang inay papunta sa likuran niya. Hawak niyang itak at itinaas para ipakita na handa niyang ipagtanggol si inay. Pero bago sila masalakay niyon, ay nakalapit na ako at hinarang ko na yon. Gamit ang itak ay magkakasunod na taga ang ginawa ko kay Zoilo.
Pero mabilis lang niyang naiwasan ang lahat ng pag-atake ko. Mabagal ka. Sa palagay mo ba ay mapapatay mo ko sa ganyang-ganyang pag-atake lang? Ganun ba? Eh di subukan nating muli! Umanda ka sa akin ngayon! Sablay na naman. Hindi mo talaga ako matatamaan kung ganyan ka kabagal. Sa palagay mo ba, ay tumatagalang ako nang walang ginagawa? Wala ka bang napapansin? Basang-basa na ang suot mong damit! Amoy gasolina. Tama ka dyan. Ha? Habang tinataga kita, etong isa kong kamay ay may hawak na bote ng gasolina na isinasaboy ko sa'yo nang hindi mo napapansin. At ngayon ay oras na para tapusin kita! Hangal ka talaga. Tatapusin na kita. Bago pa makalapit sa akin si Zoilo ay nasindihan ko na ang palito ng posporo at hinagis ko iyon sa kanya. Mabilis na nagliyab ang kanyang damit dahil sa dami ng gasolina na tumapon doon. Napaatras siya at nataranta habang nagliliyab ang kanyang damit. Pinilit pa niyang hubarin ang suot niyang damit pero sinamantala ko na ang pagkakataon. Nilapitan ko siya at sinaksak sa kanyang dibdib ang matalim na itak. Ilang beses ko siyang sinaksak kaya tuluyan na siyang bumagsak at nilamon ng apoy. Inay! Rosana! Ayos lang ba kayo? Oo anak, ayos lang kami ng itay mo. Salamat kay Rosana. Pero hindi pa tapos ang laban, Dennis. Ayun sila, Kapitana Mameng. Tulungan mo sila. Nandito naman si Rosana. Kami na ang bahala sa inay mo. Tama ang itay mo, Dennis. Nandito ang mga sundalo at mga taong baryo para tulungan ang ating pamilya. Kaya bilang ganti ay tulungan mo rin sila. Oo nga naman, Dennis. Halapin mo na rin si Vilma. Sinundan nila sina Don Luciano sa loob ng mansyon. Sige, magkita tayo mamaya. Binalikan ko nga sina Kapitana Mameng habang kinakalaban ang ilang pang aswang na sunog na ang mga damit dahil sa mga sumabog na bote ng gasolina. Tinulungan ko silang patayin ang mga yun. Nakita ko ang ilan sa mga kababaryo ko na sugatan. Ang ilan ay wala ng buhay. Namatay habang nakikipaglaban sa mga aswang na naroon. Nang tanawin ko ang buong paligid, ay patuloy na ring nasunog ang makapal na mga damo at talahib sa buong bakuran. Kaya naman ang mga kalansay ng aswang na nakalibing doon na nagsisimula pa lang sana na mabuhay dahil sa dugo na ibinuhos doon ni Don Luciano kanina ay hindi na nagawa pang makalabas ng libingan dahil nagliyab na ang buong lugar. Salamat sa tulong mo, Dennis. Kapitana Mameng, ako ang dapat na magpasalamat sa iyo sa ginawa ninyong pagtulong sa aking pamilya. Nakakahiya po ang aking ginawa. Sana'y mapatawad ako ng ating mga kababaryo. Naiintindihan ka namin. Nagawa mo lamang yon dahil nagipit ka. Kahit naman kanino mangyari yon ay ganun din ang gagawin. Salamat po, Kapitana Mameng. Nasaan na kaya ang mga kasama nating sundalo? Nandoon sila. Sinundan nila ang iba pang mga aswang. Halika na, Dennis. Sundan natin sila. Hindi pa tayo dapat tumigil hanggat hindi pa tapos ang laban. Kasama ko nga si Kapitana Mameng at ang dalawa pang tanod nang pumunta sa mansyon. Kaagad kaming pumasok sa loob. Sumalubong sa amin ang dalawang bangkay ng aswang na nakabulagta sa pintuan ng mansyon. Kasunod niyon ay nakita namin ang mga sundalo na hinahanap sa lahat ng sulok ng mansyon sina Don Luciano at Doña Flora. Lahat ng kwarto sa itaas ng mansyon ay pinasok na rin nila. Pero hindi nila nakita ang mag-asawang aswang. Lahat din ng banyo sa mansyon pinasok ng mga sundalo pero bigo silang makita ang mag-asawa. Negative na si itaas, Sergeant Loreto. Pinasok na namin lahat ng kwarto. Pati mga kama, pinaob na namin. Pero hindi na namin sila nakita. Dito rin sa ibaba. Hindi na namin sila nakita. Ginalugid na namin ang lahat ng sulok pero wala sila. Nakakapagtaka naman.
Hindi naman sila makakatakas kasi napapaligiran ng mga tao ang mansyon. Hindi pa rin tayo matatahimik hanggang buhay ang mga yon. Sa palagay ko ay mayroong sikretong lugar dyan sa mansyon na pinagtaguan nila. Ama kayo, Kapitana Mameng. Pero kahit sa basement ay pinasok na namin. Hindi rin namin sila nakita. Men! Lumabas na tayo ng mansyon! Yes, sir. Move! Yes, sir. Yes, sir. Anong plano natin, Sergeant? Sa labas na tayo mag-usap. Meron akong ipapagawa sa'yo, Corporal Vilma. Alam kong expert ka sa mga ganun eh. Sige, sir. Tayo na. Nang makalabas na kami ng mansyon ay sikretong kinausap ni Sergeant Loreto sina Vilma at iba pang mga sundalo. Hindi ko masyadong narinig ang pinag-usapan nila dahil lumayo na kami ni na Kapitana Mameng. Matapos silang mag-usap ay tinulungan na nila ang mga kapwa nilang sundalo na nasugatan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang dalawa doon ay namatay. Kaya binuhat na ng mga sundalo ang mga iyon. Ang mga tao namang nasugatan ay nagtulong-tulong na rin para mailabas sa bakuran ng mansyon ang mga taong nasawi. Eksaktong nakalabas na kami ng bakuran ng mansyon nang sumikat ang araw. Medyo malayo na kami sa mansyon nang mayroon kaming marinig na malakas na pagsabog. Sa mansyon yun ah. Sabi ko na nga ba, at nandyan pang mga aswang na yun eh. Men! Search natin ang area! Yes, sir. Move! Ang talino mo talaga, Sergeant Loreto. Tama nga iniisip mo kanina. Pag alis natin, tiyak na lalabas sa lungga mga aswang at tatakas. Yun ang malaki nilang pagkakamali. Patay na ba sila, Vilma? Ano bang nangyari? Sumama ka sa amin pabalik sa mansyon para malaman natin ang nangyari sa kanila. Halika na! Nagtakbuhan na nga ang mga sundalo papasok sa loob ng bakuran ng mansyon, kaya sumunod din ako sa kanila para maintindihan ko kung ano ang nangyayari at para malaman ko kung ano ang sumabog na yun. Nang makarating nga kami sa loob, nakita namin na nagliliyab na ang kotseng naroon. Naroon din ang dalawang aswang na sina Don Luciano at Doña Flora na hindi na nagawa pang makalabas. Nasunog sila kasama ng sumabog na kotse. Paano nangyari? Bakit sumabog ang kotse? Hindi ba kahit anong paghahanap natin sa kanila, hindi natin sila makita? Hindi natin alam kung saan nagtago? Oo. Kaya nga lumabas na tayo, di ba? Naisip ko na kapag umalis na tayo dito, lalabas na sila sa pinagtataguan nila. At para madali silang makatakas, tsak nagagamit ng sasakyan. Kaya pinalagyan ko ng granada itong kotse. Nakatali sa cambio. Meron ding granada doon sa ilalim ng kotse tapat ng tangke ng gasolina. Kaya nang pinandar niya at pinalakad ang kotse, sumabog yun. Hindi na sila nakalabas dahil sumabog na din ang granada nakatali sa kambyo. Natapos din ang kasamaan nila. Maraming salamat sa tulong ninyo, Sergeant Loreto. Dahil sa inyo, ay nakaligtas ako at ang pamilya ko sa mga aswang. Kung ano man po ang dapat kong harapin na kaso, ay nakahanda po ako. Pagkatapos nating maiayos ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang na narito, sabay-sabay nating kausapin ang taong baryo. Kapag walang nag-complain laban sa'yo, wala kang dapat na panagutan. Pero kung merong magrereklamo laban sa ginawa mo, kailangan mo yung panagutan. Sige. Kagaya ng sinabi ko, alam kong malaki ang kasalanan ko. Kaya ano man ang maging resulta, ay handa akong panagutan. Bago kami umalis sa lugar na iyon ay inilibing na rin doon ang mga namatay na aswang. Kabilang na sina Don Luciano at Doña Flora. Pinagsama-sama na lang sila sa iisang malaking hukay. Matapos ay tinabunan ng lupa at sa ibabaw ay nilagyan ni Sergeant Loreto ng isang krus na kahoy. Nagtapos na rin ang kanilang kasamaan. Natapos na rin ang problema natin. Total, nandito na po tayong lahat, Kapitana Mameng. Gusto ko lang itanong sa mga narito, kung irereklamo niyo pa ba si Dennis dahil sa ginawa niya sa inyo? Wala po ba magrereklamo sa inyo? Lalo na po yung mga dinukot? Wala naman pong magrereklamo, Sergeant Loreto. Lahat naman sila ay naiintindihan kung bakit yung nagawa ni Dennis. Ako po,
magrereklamo, Kapitana Mameng. Ha? Anong irereklamo mo? Oo nga naman, my love. Ano bang reklamo mo sa akin? Ang tagal mo akong pakasalan eh. Naiinip na ako. Abay, oo nga naman, Dennis. Magpakasal na kasi kayo ni Rosana. Opo, inay. Matapos niyon ay nagkatawanan na kaming lahat. Makalipas lang ng ilang buwan ay ikinasal na kami ni Rosana. Si Vilma ang naging bridesmaid namin at si Sergeant Loreto ang best man. Siyempre, ninang namin si Kapitana Mame. Pagkatapos ng lahat ng masasamang pangyayari sa aming buhay, ay napalitan naman iyon ng kaligayahan nang magpakasal kami ni Rosana at magkaroon ng mga anak. Ang kwento tungkol sa mansyon na naging libingan ng mga aswang ay patuloy na nagpasalin-salin sa mga taong naroon, kaya naman palaging kinatatakutan ng mga dumaraan ang mansyon, lalo na pagsapit ng gabi. At iyan po ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pakikipagsapalaran. Sana po ay nagustuhan nyo ito. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Sitio Pangil. God bless us all.